Hi guys. Paano ko ba ito sisimulan? So matagal tayong hindi nakapag-upload at meron kami mga vlog na putol-putol talaga yung mga araw guys. Dahil marami nang nangyayari na hindi natin naasahan. Tapos hindi naman siya pwedeng ilabas sa vlog. So ito, ngayon another struggle, another problema na naman po kami. So storytelling muna ako, no. Kahapon, we are okay, we are happy in the home, no. Okay naman kami hanggang naggabi. Okay pa din kami. Ayun guys, na kahapon, actually parang wala naman kami problema kahapon. Tapos nakatulog na. Gabi na kasi pinatulog na si Aya, tulog na din si Nabit kasi pagod, masama yung pakiramdam. Tapos, ako, late na kasi talaga ako natutulog. May ginagawa kasi ako parang may nag-work from home, online, ganyan. Basta. So, habang nagtrabaho ako sa laptop ko, mga 11:40, ganun, mga 11:45 ng gabi. Yan. Nag-ring yung phone ni Nabid. So, nandito ako sa kitchen nun kasi dito ako nag-work nga sa laptop ko. Tapos, nandun siya sa kwarto. Nag-ring yung phone ni Nabid, narinig ko lang. Tapos, sinagot niya. Siyempre, hindi ko rin intindihan kung ano yung pinag-uusapan. Pero, alam ko kung sino yung tumawag. Yun yung pinsan niya. Nasa car ko na pinsan niyang babae. Tapos, tumawag yun kasi daw tinatanong kung alam daw ba ni Nabid kung nasan yung nanay ni Nabid, yung mother-in-law ko. Yun. Sabi ni Nabid, hindi namin niya alam. Kasi nga, hindi naman kami nakatira kasama yon. Nakabukod sila ng house. Pero yung anak ni Nabid ng stepson ko nga ay doon nakatira. Kasama yung biyanan ko, tsaka yung hipag ko, at saka yung bayaw ko. So, yun. Tapos, nagtataka si Nabid, bakit sa kanya hinahanap? Tapos, mag-aalas 12 na nun. Hindi pa daw umuwi ng bahay, yung matanda. Kasi guys, yung biyanan ko ay 75 years old na po. Tapos, ayun nga, hindi pa daw umuwi ng bahay. Tapos, sabi ni Nabid, saan nagpunta? Anong oras umalis? Sabi daw 5 PM pa daw umalis ng bahay. Sabi ni Nabid, bakit hindi daw ba matawagan yung phone? Kasi may phone naman yun. Tapos sabi, hindi daw matawagan, naka-off na daw yung phone. Ilang oras na daw sila naghahanap. Sabi ni Nabid, kanina nyo pa pala hinahanap, at hindi ngayon nyo lang sinabi, wala ka alam yung isa. Siya bunso si Nabid eh. Tapos yun nga, nung binaba na yung tawag, tinawagan ngayon ni Nabid yung kuya niya. Galit na galit si Nabid ba? Yung ba't daw nga hindi tinawagan, na nawawala na pala at hindi pa nakaka-uwi yung matanda. Tapos sabi niya yung kuya niya is akala kasi daw nila uuwi din at saka hinahanap naman daw nila. Yun, pinatay na nga ni Nabid yung tawag. Tapos tinanong ko siya, pumunta ako sa kwarto. Tapos sabi ko ano nangyari. Tapos ayun na nga, sinabi na nga niya. So ako nag-alala ko bigla. Tapos sabi ko sa kanya na tumawag siya sa police station. Itanong niya doon. Tapos tinawagan niya din yung pinsan niyang lalaki. Dito lang din, malapit lang yung bahay. Punta sila ng police station. Tapos yun nga, nag-file sila ng complain na nawawala nga yung mother-in-law ko. Tapos nagbigay sila ng picture. Tapos nagbigay din siya ng info. Tapos pagkatapos nila sa police station,
Ano pa rin sila, nagpunta pa rin sila kung saan saan. Tinawagan na lahat ng kapatid, kasi nagpunta lang doon, pero lahat ng kapatid sinabi ay wala. So lahat na rin sila ay naghahanap. Nag-ikot-ikot sinabit dito sa lugar namin, baka nandun lang sa mga kaibigan, wala talaga guys. Tapos yun nga, wala talaga sila, hindi talaga nila mahanap. Nakabalik dito si Nabid ng alas 2 ng madaling araw. Tapos dito siya makatulog. Sabi niya sa akin, nagugutom daw siya sa sobrang alala. Pinagluto ko siya ng pakora na cauliflower. Kumain kami, nakatulog kami ng 3:30 na. Nagising kami ng alas 7 na ng maga. So yun, nagising kami ng 7:30. Akala ko may pasok si Alio, buti na lang holiday ngayon. Tapos ito pa problema, holiday ngayon guys. So sarado halos lahat. Pati yung yung insurance company na nagtatrabaho ng biyanang ko, sarado. So wala silang matanong doon ng mga kaibigan pa-work take. Tapos ngayon, galing na kanina sinabi sa police station ulit para maghanap. Tapos naglibot sila sa buong Mysore guys, yung mga ospital na malapit, yung mga ospital na pinag-admitted dati ng biyanang ko, yung ospital na pinag-check upan ng biyanang ko, wala talaga doon. Kasi iniisip namin baka nagpunta ng ospital, nagpa-admit, gano'n. Kasi may sakit yun sa puso guys. Tumataas yung heartbeat ng puso niya. Minsan tumataas, minsan bumababa. Kaya yun din ang iniisip din na Nabit, isa pa yun. Pangalawa pang iniisip din na Nabit, kung umalis yun at di na nakauwi, baka daw na hold up. Kasi lagi nakasuot ng mga gold. Tapos, may dala ang cellphone ng iPhone 15. Tapos, lagi nakabag. Matanda na eh. Tapos, maano siya maglakad. Kasi dati naman, hindi naman daw ganyan. Hindi naman talaga ganyan yan. Ilang taon na ako dito. Umaalis yan. Tapos, pabalik din niya. Mga 1 hour lang yan makawala sa bahay. Pabalik din yan. Pero yung kahapon talaga iba na eh. 5 PM umalis daw ng bahay. Hindi pa sinabi kung saan pupunta. Mommy, I want to see you. Tapos ngayon guys, alas 12 na ng tanghali. So pag hanggang alas 5 hindi pa rin siya nakikita, 24 hours na siyang missing guys. Yung asawa ko kagabi pag uwi nga niya galing sa madaling araw, diba, pagdating niya, tinanong ko siya nung updates, ano na nangyari, wala pa rin ba, balita, gano'n. Sabi niya nga, umikot din sila sa lugar, baka sakali makita nila sa mga park, gano'n, wala daw talaga. Parang nag-breakdown yung asawa ko na umiyak siya kagabi. Tapos, ngayon naman yung totally iyak na iyak. Naluha din siya, umiyak siya. Parang naiyak siya, tapos imuha siya, gano'n, yung boses niya, iyak talaga. Tapos, sinabi niya na, baka dahil daw sa kuya niya at saka sa ate niya, kasi lagi minibigyan ng tension at problema yung nanay nila. Kasi nga, sila mas mag-aasama sa bahay doon sa kabila sa mansyon. So, baka daw napagod yung nanay niya, umalis, so, sobrang sama ng loob, ganun. Hindi nagsabi kung saan pupunta. Ay, alam niyo ba guys, pray na lang kami ng pray kagabi. Kaya hanggang ngayon, lagi pa rin ako nagpipray na sana makita na si Omi, sana okay siya, sana nagpunta lang siya sa mga kaibigan, ganun. Pero kasi sabi ni Nabi, never daw na ganun yung nanay niya, never daw yun nagpunta at nag-stay sa isang lugar. Pupunta lang daw yun, pero 1 hour lang tapos uuwi na. Kaya sobrang nagtataka sila, nag-aalala. Ngayon, tumawag yung uncle niya Nabit sa kanya. Ayan, dala naman sila, yung kusala naman sila pupunta para maghanap. Umalis na naman siya, nagdala lang siya sa akin ng lulutuin kong pang lunch. Tapos yung stepson ko nga, kasi malapit yung sabihan, umiiyak din yung kagabi pa. Hanggang ngayon, buti na lang walang pasok. Holiday dito ngayon at hindi pumasok yung bata. Kasi si Alia walang pasok. Alam na, kaya ganito yung nature ako guys. Parang yung
lutang ka kasi wala kaming tulog, 3 hours lang talaga. Tapos nag-iisip ako, tapos nagsasuggest talaga ako kay Nabit ko saan baka pwede mapuntahan. Sabi ko, punta ka sa mga park or sa mga hospital. Sabi ko talaga yun, kaya doon sila nagpunta kanina umaga. Tapos sabi ko, nireport na din sa buong Mysore, sa mga police station guys, na baka makita si Umido sa lugar na yun. Nagbigay din ng mga picture yun. Antayin ko na ulit yung update guys. Hindi namin talaga sure kung nasan na si Umi o nangyari sa kanya, kasi hindi na siya talaga makontak. Naka-off na yung phone niya since kagabi pa. Tapos pinapain device, wala talaga. So yun muna guys, wait pa natin yung update.